Good morning, everyone. Alright. Kinsa may nag-antos karon sa inyong mga anak nga ang inyong anak naay bisyo. Kinsa man to? Alright. Dili mo undang bisag unsaon nimo istorya, bisag asa nimo kasab-an. Bisag pakawawa nimo dili gid undang sa iyang bisyo. Kinsa man tong mga ginikanan diha or sino nga ba yung mga parents na hinaharap yung katigasan ng ulo ng kanilang mga anak na nagbibisyo? Sino yung parents na wala nang ibang magawa kundi alalahanin yung anak niya na patigilin sa bisyo pero wala pa ring magawa? Alright. Sino nga ba yung parents na may malaking pangarap sa anak na unti-unting nawawala ngayon dahil yung anak nila napapabisyo? Sino nga ba yung parents na palagi na lang umiiyak madaling araw tuwing kumakain, nasasaktan dahil sa laki ng pangarap nila, nasisira lang dahil sa pagbibisyo ng kanilang anak? Alright. Sino nga ba yun? Okay, sana ito makatulog to. Okay, first of all, magandang araw. Okay, una, iisipin din natin bakit sila nagkakaganyan. Okay, kung ilang taon na ba yung mga anak nyo, siguro naman alam ko may dahilan talaga yan. Okay, kung sino ang mga anak na yun, may dahilan yun. Tsaka hindi pwedeng gagawa yun ng ganun o hihit-hit ng drugs, walang kasama. Meron yun. Tsaka hindi malululong yun kung kung walang taong didikit sa kanila. Okay? Ganito kasi yan. Okay? Yung taong ganyan, nalulung yan dahil walang ibang ginagawa. Alright? Tsaka walang ibang ginagawa, at the same time, meron taong natatakbuhan, nagva-validate sa kanilang ginagawa. Kung bago pa lang yung anak na nagbibisyo or lulong na, iisa lang yan eh. Iisa lang yan. Meron silang taong natatakbuhan. Kumbaga, natatakbuhan, tsaka kaibigan, kumbaga, na nagko-comfort sa kanila, tas nagva-validate sa kanilang mga actions. Alright? So, ito yung gagawin natin, ha? Parents, makinig kayo, okay? First of all, tanungin din natin yung sarili natin kung may pagkukulang ba tayo, o hindi naman sa biniblame ko kayo. Basta tanungin natin, okay? Marami kasing anggulo dapat i-consider natin pag ganyan. Kasi, hindi madaling agapan yan eh, okay? Mahabang proseso yan, okay? Pero simulan natin sa ganyan, okay? Pakunti-kunti muna. Isipin din natin kung ano nga ba ang nangyari, ba't diyan napunta yung anak mo? Okay? Baka alam mo ba, matigas na yung ulo. Okay? Matigas na yung ulo. Paano nga ba natin yan agapan? Okay? Kasi kung sa simulat sa pool, kung tayo may mahigpit na, alam mo yung magulang na mahigpit, di ba? Di naman yan magkakaganyan. Or siguro kahit gano'n, sasabihin mo sa akin na kahit ganong higpit yung gawin ko, hindi na makikinig. Siguro sa ngayon. Pero nung una, okay, medyo may kaluwagan yung disiplina, kaya nagkaganyan. Okay, so hindi na natin pahabain, ha. Ito yung gawin mo. Isipin mo na lang kung anong positibong gawin at anong posible para mawala yung anak mo dyan, o para maiba yung landas niya, para may pagpatuloy mo yung mga pangarap mo na magandang buhay para sa kanya. Okay? Unang gawin mo, isipin mo talaga yung pinaka-posible. Alright? Rehab. 'Di ba? Yun yung pinakamaganda. Tsaka mga bagong kaibigan. Isa din yun. Sa tuwing bumabalik siya,
kahit na i-rehab mo na, pag bumalik din kayo sa inyong tirahan, tsaka same friends lang talaga yung kanyang makikita at kanyang makakasama, talagang babalik yun. Okay? Hindi natin mababago yung isip ng bata kapag same environment lang yung inuwian niya. So, siyempre, before you act na iparehab mo yung bata, isipin mo muna kung paglabas ng rehab, paglabas ng rehabilitation, ilang buwan yun ha, pero paglabas nun, dito lang din ba siya o dyan lang din ba siya uuwi? Kailangan ilipat mo sa may environment na walang ganun. Ilipat mo sa tito niya, kumbaga dun muna, mga ilang buwan magtrabaho dun, o basta yun yung pinakamagandang impact. Okay? Isipin mo muna. Dun muna sa probinsya, iuwi mo. O ipunta mo kahit gumastos ka. Kung kapakanan yung iniisip mo, huwag mong isipin yung pera na igagastos mo. Gawin mo lahat. Okay? Ganito lang talaga para to sa ikakabuti ng anak mo. O para din to sa ikakaluwag ng mga dibdib mo. Para din to sa, kumbaga, sa future niya. Okay? Tapos, pag naisip mo na talaga kung saan siya paglabas ng rehabilitation, saan mo siya kumbaga ipapastay. Okay, ganito. Yan na, meron ka na naisip, okay? First of all, bago mo siya iparehab, kausapin mo muna na maayos. Huwag mong pagalitan, huwag kang sermon na sermon dahil walang mapupuntahan yan. Tama dito, labas lang yan doon. Okay? Isipin mo muna, okay? Kausapin mo siya ng masinsinan. Usapin mo, totoong usapan, walang sermon. Ano nga ba yung purpose niya? Ano nga ba yung pangarap niya? Yun ba? Isipin mo. Pag sinabing wala, hindi yan totoo. Okay? Mayroong pangarap yung bata. Hindi yan totoo yung sinabi niyang wala. Kasi, guilty yan. Okay? So, first of all ganito yung gawin mo. Okay? Bayaan mo siyang magbisyo. Okay? Bayaan mo siyang magbisyo. Bago mo iparehab siya, okay, huwag mong sabihin sa kanya na iparehab mo. Baka kasi pag sinabi mong, meron kasi mga kabataan pag sinabing iparehab, nag-overthink yan. Ito lang bigyan kita ng idea kung bakit hindi mo dapat sabihin sa kanya na ipaparehab mo, okay? Ganito kasi yan. Yung mga taong nagbibisyo, napakalakas mag-overthink niyan. 100%. Guilty na guilty sila, okay? So, ganito lang yung gawin mo. Bayaan mo siyang magbisyo, okay? Pumunta ka muna sa rehabilitation, mag-inquire ka muna kung magkano gagastusin. Tapos, magsabi ka doon na kailangan mong iparehab yung anak ko, pero hindi pwede yung, hindi pwede yung malaman niya, okay? Makipag-coordinate ka doon, pakipag-usapan mo sa kanila na kung pwede lang, habang natutulog yung anak ko, doon nila kunin, okay? Habang natutulog yung anak mo, okay? Tapos, pag wala yung magawa, doon ka muna tumakbo agad sa pulis, okay? Magpatulong ka na pag user lang naman yung anak mo, di ba? Nagbibisyo lang, user lang naman. Magpatulong ka nga one call away na muna pag nakatulog yung anak mo galing kumbaga pagkatapos ng drugs, pag nalubat yun, talagang mahabang tulog yun. Doon mo na ipakuha yung anak mo pag natulog na. Okay, pag nakatulog na. Okay, tas idiretso mo agad sa rehabilitation. Okay, pag yan yung pinaka-effective, okay? As wag kang magpapahalata na gagawin mo yun. Talagang same as usual lang talaga, okay? Pagkatapos nun, eto pakinggan mo pag yung anak mo nakapagbisyo, wag ka talagang makapaghalata. Pag yun nangyari, pag nakatulog na, tawagan mo agad yung pulis. Pag nakatulog yan, ilang araw talaga yan, o kumbaga ilang oras talaga yan bago magising. Talagang himbing na himbing yan, okay? Idiretso mo agad sa rehabilitation yan. Okay. Pag yan nagawa mo, so proud of you. Kasi, hindi lang yan sa pangarap mo, kundi pangarap din yan ng bata mo. Okay? Siyempre, alam na niya, pagkagising niya, andun na siya sa rehabilitation, tas
naihanda mo na lahat. Hindi yung, kumbaga, bago mo lang ihanda, tas yung dyan mo lang gawin. Pag-isipan mo rin, okay? Huwag mong idaan sa init ng ulo, kumbaga, baka masaktan mo yung anak mo dahil alam mo nabibisyo. Hindi. Sa environment talaga yan, sa environment. 100% yung mga kasama niya, so, tsaka yung environment. Dahil gusto siguro niyang magbago, pero wala talaga siyang magagawa sa sarili kasi iba yung addiction ng drugs eh, okay? Kaya congratulations ha. Balikan mo ako, tsaka magpasalamat ka sa video ko, okay? Okay? Sana ito yung malaking tulong sa mga parents na may malaking pangarap sa mga anak nila, okay? Gusto ko lang naman din makatulong, okay? Gawin natin lahat, okay? Gawin natin lahat para lang naman sa future nila. Kasi sila lang din naman yung makakatamasan yan in the future. Okay, maraming salamat guys.